Ayan, chapter 24. Sabi po dito, nagsagawa ng census itong si David. At verse 1, sabi dito, dumating ang panahong muling nagalit sa Israel si Yahweh at ginamit niya si David upang sila'y parusahan. So hindi naman na po ito bago, 'di ba, sa atin na ipinagbibigay ng Diyos ang kaalaman sa tuwing siya po ay meron pong sasabihin, 'di ba, sa tuwing nagkakasala po yung Israel. Sometimes pinipinpoint po niya exactly kung ano po yung kasalanan. Sometimes nakita po natin na kapag meron pong hindi magandang ginawa ang Israel ay may ginagawa po siya na yung mga katulad ng hindi pagpapaulan, 'di ba, yung mga ganon, or yung mga pagkatalo, 'di ba, may mga ganon na encounter po natin. And so dito makita po natin na binanggit po sa atin pero hindi specifically kung ano po yung kasalanan na kanya pong ikinagalit dito po sa bansang Israel. So from our mga previous po na mga pinag-aralan, alam po natin, 'di ba, na ang Lord ay hindi po nalulugod sa idolatry kapag siya po ay ipinagpapalit, 'di ba, ng mga Israelita, or kapag gagawa po ang mga Israelita ng hindi po pagsunod, 'di ba, sa kanya, sa kanyang mga commands, kapag pinapangunahan po siya, 'di ba, kapag hindi po siya sinusunod, or yung nakita po natin na katulad ng ginawa po nitong si David, 'di ba, na nagplot siya ng murder sa isang pinaka faithful, 'di ba, na kanyang kawal, may mga ganon na encounter natin, nabasa po natin sa buhay po nitong si David. At kung titignan po natin, mga kapatid, 'di ba, itong kwento po ni David ay napakalaki, 'di ba, ng kanyang na-occupyan dito po sa ating mga scriptures, sa ating mga Bible, from yung kanyang beginning, 'di ba, from yung kanyang pagkatawag, yung kanyang pakikipaglaban, yung kanyang mga failures, yung kanyang mga pagkakasala, yung kanyang mga asawa, ipinagbigay na lahat sa atin, yung kanyang mga anak, yung rebellion ng kanyang mga anak, 'di ba, yung mga pinagdaanan po niya na encounter po natin. At ngayon magtatapos po tayo dito po sa chapter 24. Matatapos na po nating pag-aralan, 'di ba, yung kanyang buhay. Pero ang dami po nating nalaman, ang dami po nating alam mo yun, ang dami nating natutunan, 'di ba, dito po sa buhay po ni David. At itong pinaka last na portion ng kwento nitong 2 Samuel about him ay makakakita, it is really a sad thing, 'di ba, na makita po natin na dito sa verse 1 ay nakita natin na nagalit muli, 'di ba, itong si Yahweh. So probably pwede nating masabi, ano namang pagkakasala ni David? Ano namang pagkakasala ang nagawa, 'di ba, ng mga Israelita, kung bakit nagdulot po ito, 'di ba, ng muling
pagkagalit ni Yahweh. At hindi lang ito specifically sa isang tao, kundi sabi dito sa Israel, nagalit muli. Dumating ang panahong muling nagalit sa Israel si Yahweh at ginamit niya si David upang sila ay parusahan. So ano yung pwede nating makita from that verse alone, di ba mga kapatid? Na para sa akin, ang nakikita ko po dito, binabantayan ni Yahweh yung lahat ng tagpo sa buhay po ng mga Israelita. Binabantayan ni Yahweh yung lahat ng kanila pong mga ginagawa. Binabantayan niya, di ba, yung kung papaano po sila nabubuhay, kung papaano po sila sumusunod. So it is really a joy for us to know this. Kasi kapag hindi naman tayo gumagawa ng hindi nagbibigay ng kaluguran, di ba, sa Panginoon, makikita po natin na siya po ay nagagalak, di ba? Nagagalak sa atin pong mga ginagawa, nagagalak sa atin pong mga pagsunod, kahit hindi po tayo na-acknowledge, di ba, minsan ng mga tao or ng mga kasama po natin. Pero alam po natin na yung pagbabantay po ng Panginoon, di ba, sa lahat po ng ating mga ginagawa, may dalawang bagay po yun. Whether na magbigay po tayo, di ba, ng kaluguran po sa Panginoon, o magbigay, di ba, ng kapighatian sa puso po ng Panginoon na magre-resulta, di ba, doon po sa kanyang pagkagalit. Ano ba yung mga kadalasan na reasons sa ating mga tao kung bakit po tayo nagagalit? Di ba? Okay, alam mo yan, yung may mga instances, di ba, sa buhay po natin na talagang to the level, to the maximum, di ba, yung galit natin. I don't know how you show it, 'di ba, yung mga galit po natin. Pero all of us are alam po natin at dumaan po sa ganyang area, 'di ba, sa buhay natin. At madalas nagagalit tayo kapag hindi na nami-met, 'di ba, yung mga expectations natin. Nagagalit tayo kapag tayo po ay dinidisobey. Nagagalit tayo kapag tayo po ay niloloko, di ba? Or pinagsasamantalahan, iniisahan, pinagsisinungalingan. May mga ganun sa buhay po natin. So madali lang po natin siyang makita at maintindihan. Or yung ipinagpapalit mismo, di ba? Masakit po 'yun na masakit na pakiramdam po 'yon, 'di ba, or yung naniniglect ka, or yung hindi ka tanggap, 'di ba, yung mga ganon, or yung hindi ka pinipili. May kirot doon, may kirot. Kaya maintindihan po natin, 'di ba, yung ating Lord na higit na grabe po yung kanyang pagmamahal, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Pero in return, 'di ba, ang iba, ang mga tao, 'di ba, madalas, or even yung mga sinasabi pong mga mananampalataya ay hindi po nagbibigay, 'di ba, ng total surrender or surrendering, 'di ba, ng kanila pong buhay sa Diyos na ito, 'di ba, na si Yahweh. At sabi dito, ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Ginamit niya si David upang sila'y parusahan. So as a king, 'di ba, itong si David, makikita po natin napakahirap po nito sa part ng isang leader kapag mapaparusahan po yung mga tao, or yung nasa nasa ruling mo, 'di ba? May kunyari may mga nagdisobey, tapos mabibigyan sila ng mga disciplinary actions, mga alam mo 'yun, hindi sila
makakapag-perform, 'di ba, ng kanila pong tungkulin. Masakit po ito, 'di ba, sa leader or sa buhay ng iglesia. Kapag totoo po yung kapag totoo po yung puso, 'di ba, ng isang leader na naglilingkod, 'di ba, sa Panginoon. Hindi po tayo lalayo sa church kapag totoo po yung puso, 'di ba, ng isang leader na naglilingkod po sa Panginoon. Mafe-feel po niya, 'di ba, masasaktan din po siya sa pwedeng kaparusahan, 'di ba, na ipagkaloob doon po sa mga members or doon sa mga member na hindi po nakasunod sa pamantayan na ipinagkaloob, 'di ba, sa loob ng iglesia. Titignan natin, mga kapatid, ano ba yung nangyari. Sabi dito, 'di ba, na ginamit po itong buhay po ni David, ginamit ng Lord upang parusahan po ang Israel dahil meron po silang ginawa na ikinagalit po ng Diyos na si Yahweh. At tignan natin. Sabi dito, sinabi niya, lumakad ka at bilangin mo ang mga taga-Israel at mga taga-Juda. So, census, no? Sabi dito sa ating title, nagsagawa ng census si David. Ito ay naipagbigay alam din sa 1 Chronicles 21 verse 1 to 27. So, nagpapa-census itong si Yahweh upang bilangin ang mga taga-Israel at mga taga-Juda. Naalala ko lang sa atin, 'di ba, yung census. May problema, especially kapag may mga elections, 'di ba, na nangyayari kasi hindi ko alam, kasi may mga nagko-complain na may bumobotong patay, 'di ba? At yung mga buhay walang pangalan, pero yung mga patay meron at bumuboto sila, So may problema po doon po sa census, sa atin, Hindi ko po alam sa ngayon kung ito po ay maayos na, kasi may mga 'di ba, may mga national IDs na ibinibigay, pero ang tagal din ng process, Ewan ko kung kapag naka-receive na po ba yung ating mga families ng kanilang national ID. I think wala pa sa amin, pero na-process na, ang tagal-tagal lang ng kanyang paglabas po nito. So maganda po sana 'yon, na katulad po dito ay meron po silang mga national IDs. Pero alam po naman po natin, 'di ba, sa atin na marami pong kumokontra, 'di ba, sa bagay po na iyon. Pero dito, mga kapatid, sa kapanahunan po nila, napakahirap po yung maggawa, 'di ba, ng census. Kasi wala naman sila sa kapanahunan na 'yon ng kanilang mga computers. Hindi katulad ng natin sa kapanahunan po na ito, yung mga gadgets natin, kung paano yung mga pamamaraan po natin. Hindi ko lang alam kung meron na silang mga X and Y, di ba, na mga formula sa kapanahunan po na iyon. Pero ang nabanggit po sa atin nung nag-trip po tayo doon po sa team na even doon po sa mga measurement, di ba, na kanila pong ginagawa, ay ginagamit po nila yung cubits, di ba? At sabi po ng nag-explain po sa atin na yung mula dito sa finger hanggang dito sa may siko ay isang cubit, isang cubit. So kung ganun po yung kanilang pamamaraan sa kapanahunan po na yon, napakahirap naman na siku sa dami ng kanilang mga mini-measure. So probably nakapag-create po sila ng kanilang measuring talaga na equipment, 'di ba, upang mapadali yung kanila pong pagtatrabaho. Sa atin, 'di ba, ewan ko po sa inyo kung may mga may mga experience po tayo, 'di ba, ng mga census na nangyayari, especially sa mga barrios. Pero parang katulad pa rin po sa pamamaraan po nila David, yung madalas na
ginagawa pa rin po sa atin. Hindi ko lang po alam hindi ko lang po alam doon po sa mga mas bata, maaring or yung mga lately lang, di ba, na nakapagbakasyon, marahil may mga madami ng pagbabago, di ba, sa atin. So sabi dito, kaya't inutusan ni David si Joab, ang pinuno ng kanyang hukbo. Sabi dito, pumunta ka kasama ng iyong mga opisyal sa lahat ng lipi ng Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba at bilangin ninyo ang sambayanan. Gusto kong malaman kung gaano sila karami. Gusto kong malaman, sabi dito, kung gaano sila karami. So makikita natin dito mga kapatid, parang may problema, ano? May problema kasi dito sa mga first na mga verses na pinag-aralan po natin dito po sa verse 1 ay sabi po dito na si Yahweh, di ba yung basahin ko ulit dumating ang panahong muling nagalit sa Israel si Yahweh at ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Period. Sinabi niya, sinong nagsabi? Si Yahweh, lumakad ka at bilangin mo, sabi dito, ang mga taga-Israel at mga taga-Judah. Tapos dito sa instruction niya kay Joab, sabi niya, gusto kong malaman kung gaano sila karami. Parang may na-omit doon, 'di ba, na word. Na yung pagbibilang, 'di ba, sa sambayanan ng Israel is from God, yung command, 'di ba, sa Lord 'yon. Si God yung nag-i-instruct dito po kay David, 'di ba, upang bilangin yung sambayanan, 'di ba, ng Israel. So probably, 'di ba, pwede nating masabi, 'di ba mga kapatid, na parang may problema itong si David din. Hindi lang yung Israel, pero kasi habang tumatanda po yung tao, I don't know kung na-experience po ninyo ito, 'di ba? Pero habang tumatanda kasi yung tao, alam mo yun, yung nagbibilang ka ng accomplishments mo. Yung ano ba yung mga hindi mo pa nagawa, ano ba yung mga natapos mo na. Madalas sa mga ganitong edad, 'di ba? Iniisip mo kung ano na yung mga ano na yung mga nagawa mo, 'di ba? Ano na yung mga naging accomplishments mo, 'di ba? Yung parang may halong yung parang may halong yung pride, 'di ba? Parang may halo yung feeling ng especially you are a king, 'di ba? Tapos patapos na yung patapos na yung kwento, 'di ba, ng buhay mo kasi napag-aralan natin, 'di ba? Na mamaalam na nga siya. Tapos alam mo 'yun, yung may nakita ang Lord dito eh. At isa dito sa statement na makikita po natin dito, inumit ni David, 'di ba? Yung patungkol sa Lord. Naunahan na siya kaagad ng Panginoon. Nakita na kaagad ito ng Lord. At yun po yung gagamitin niya, 'di ba, upang parusahan po yung Israel. 'Di ba, yung kahit yung pinaka tiny lang, 'di ba, minsan na pride ng isang tao, na-acknowledge po yun ng Panginoon. Kapag hindi po mapagbantay yung isang tao, especially sa mga mananampalataya, 'di ba, yung konting pagmamalaki, konting pagmamataas, 'di ba? Wala namang sukatan dun eh. Basta pag sinabing pride, konti man yan o malaki, 'di ba? Pagmamataas po ito sa sarili at hindi po ito nakalulugod, 'di ba, sa Panginoon. Kasi alam po natin, 'di ba, na lagi pong binabanggit po sa atin na kung meron tayong dapat ipagmalaki,
Kahit si Paul, sinabi po niya yon ay yung pagkakilala po natin at pagsunod, di ba, sa Panginoon. Si David, sinabihan niya itong si Joab, gusto kong ako yung may gusto nito. Di ba, na malaman kung gaano sila karami. Bakit? Di ba? For what? Sa Lord, sabi niya, magbigay ka lang ng census. Ay, madalas naman nila itong ginagawa, di ba mga kapatid? Nakita natin na may mga instances sa buhay po ng mga Israelita na nagsisensus. At hindi naman against ang Lord, di ba, pagdating po sa mga bilangan. Kasi meron ng libro ng numbers, di ba? Na kung saan nakatala lahat ng mga pagbibilang, di ba, na ginawa, ano. Pero dito, makikita po natin, merong part dito na gusto kong malaman, sabi ni David. Di ba, sino bang nag-command sa'yo, David? Di ba, si Lord yung nagbigay ng instruction. At may mga purpose, di ba, yung God, kung bakit siya nagpapasensus, kung bakit itinatala, di ba, yung mga Israelita. May purpose po yon, at napag-aralan na po natin, di ba, yung mga bagay na iyon. Maging yung ating mga pagbibigay, di ba, naka-record po yun sa Panginoon. Kasi kahit sila, di ba, sa kanilang mga offering, ni-record po yun ng God upang ipakita po sa atin na lahat ng atin pong mga ginagawa, meron pong records ang God. Meron talaga siyang talaan, di ba? Kaya kung titignan po natin, makikita po natin, ewan ko sa inyo mga kapatid, pero may instance sa buhay ko na kinompute ko yung mga yung sasabihin na lang natin yung ating mga ibinigay na mga tithes, 'di ba? Hindi na kasama po yung offering. At minsan malulula ka lang talaga doon sa bilang. Malulula ka lang doon po sa bilang, pero it is hindi yung panghihinayang yung meron po sa akin, but it is really a joy, 'di ba, na nakapag-invest po tayo, 'di ba, sa kingdom ng God. Kasi alam naman po natin, 'di ba, na sa investment, pagdating po sa Panginoon, yan po yung mga hindi po nasisira, 'di ba? Yan yung mga nagtatagal. Yan po yung mga kinalulugdan, 'di ba, ng Panginoon, no? Subukan niyo lang, subukan yung na kung ang pag-ibig, 'di ba? Yung pag-ibig na hinuhulugan natin, nagbibigay po sila ng dividend, 'di ba? Medyo malaki yung nakaka-attract na maglagay po ng marami, 'di ba? Maglagay ng marami. Pero alam po natin, 'di ba, na kahit po sa mundo po na ito, lahat ng mga bagay ay hindi naman po siya pangmatagalan. Pero pagdating po sa investment na meron po tayo sa Panginoon, yun po yung ina-acknowledge, 'di ba, ng God. At yun yung talagang pinakamaganda, 'di ba, na investment, na kung saan, sabi nga doon, hindi ito mananakaw, hindi ito masisira, 'di ba? Kundi magbibigay pa ito, 'di ba, ng kapurihan sa Panginoon. So let's continue. Si Joab yung inutusan, at dito sa chapter 23, nabanggit po yung pangalan po ni Joab, pero hindi directly, 'di ba, sa kanya, no? Kahit gaano po siya kagiting, pero hindi po siya itinuring na hindi na acknowledge yung kanyang pagiging magiting, sapagkat gumagawa po siya sa kanyang pamamaraan at hindi sa pamamaraan, 'di ba, ng kanyang king, no? Hindi sa pamamaraan ng kanyang king. At marami pong mga Christian sa kapanahunan po natin ngayon ang ganon, no? O mga magigiting sila in their own way, pero hindi sa way, 'di ba, ng Panginoon. Si Joab, at sabi dito, sino si Joab? Siya po yung pinuno ng kanyang hukbo, ng hukbo nitong si David. Pumunta ka kasama ng iyong mga opisyal sa lahat ng lipi ng Israel, mula Dan hanggang Beersheba, at bilangin ninyo ang sambahayan. Gusto kong malaman kung gaano sila karami. So si David, meron siyang doon, no? There is something in him. Bakit gusto niyang malaman, no? Si God, may sarili po siyang may sarili siyang reasons
kung bakit po magpapasenso siya. Itong si David naman, gusto niyang malaman din at may dahilan din siya. Sabi dito, sumagot si Joab, sana'y loobon ni Yahweh na paramihin ng 100 ulit ang bilang ng sambayanan. At sana'y makita ninyo ang katuparan nito. Ngunit bakit gusto pa ninyong malaman ang bagay na ito? Kung meron mang nakakakilala kay David, si Joab yun mga kapatid. Diba? Alam, marami silang mga pinagsamahan eh. Diba? Actually, yung kamatayan ng asawa ni Bathsheba, alam yun ni Joab. Diba? Kasi, kumbaga, parang itong si David, diba, ay kabisado niya. Kabisado niya yung yung taktika, kabisado niya yung paggalaw, 'di ba? Kabisado niya itong si David. At nakaka-amaze lang na sa area po na ito, siya kagad yung tumutol, 'di ba? Matalino itong si Joab eh. Nasi-sense niya na there is really something wrong, 'di ba? Kung bakit magpapabilang ngayon itong si David, 'di ba, ng sambayanan, 'di ba, ng Israel. Kaya nakita natin yung kanyang pagtutol. Sabi niya, ngunit bakit gusto pa ninyong malaman ang bagay na ito? So, makikita natin yung setting, 'di ba, ng bagay po na ito, eh wala po sila sa labanan. Tahimik po yung pamamahala po nitong si David. Minsan ganyan kapag hindi alam mo yan, kapag hindi sa atin na lang, 'di ba? Kapag ang trabaho mo ay masyadong challenging, doon naman madalas na lumalabas, 'di ba, yung mga tao nagsisimba, 'di ba, yung mga ganon. Pero kapag at ease na sila, 'di ba, sa kanilang mga trabaho, walang mga challenges, easy lang, 'di ba, yung job, madalas pinagpapalit po nila, 'di ba, yung paglilingkod po nila sa Panginoon. Dahil okay naman sila dun eh. Hindi sila mapapagod, 'di ba, may mga ganon, hindi sila gagastos, kikita pa sila. Dito makikita natin wala silang ibang walang ibang ginagawa itong sina David, sa kapanahunan po na yon. Minsan kasi kapag wala tayong ginagawa, 'di ba, makikita po natin na kailangan talagang may gawin. Minsan doon po sa ating mga idleness, 'di ba? Madalas doon po tayo nasusubok, 'di ba? Especially sa atin pong paglilingkod, 'di ba, sa Panginoon. Ngunit iginiit ni David. So may mga dito, may mga pagsasagutan na nangyari between Joab at saka itong si David, Sabi dito, ang kanyang utos, iginiit niya yung kanyang utos, kaya't lumakad sila upang isagawa ang pagbilang sa sambayan ng Israel. So wala namang nagawa itong si Joab. May mga instances na ganun sa buhay nilang dalawa na sumusunod itong si Joab, pero hindi naman niya totally ino-obey, 'di ba, yung command ni David. So dito makikita po natin mag-o-obey ba itong si Joab, kasi kung tumatanda na itong si David, syempre tumatanda na rin itong si Joab. Pero makita po natin na kahit doon po sa kanila pong mga katandaan, mga kapatid, malapit na po silang mag-retire, 'di ba, sa kanila pong mga duties, pero nandyan pa rin po sila sa service, 'di ba, sa service kanila pong ginagawa, walang retirement lang talaga, sa paglilingkod, At sabi dito, verse 5, tumawid sila sa Jordan at nagsimula sila sa Aroer, tuloy sa lungsod sa gitna ng kapatagan patungong Gad hanggang sa Jazer. Ang hirap naman nun, kasi magsisimula ka, nakaka-amaze lang kung paano po sila magbilang sa kapanahunan po na yon, So by by head, by head sa bawat sambayana, sa bawat bahay, bibilangin mo ang hirap naman ng kanilang magiging trabaho,
'Di ba? Kumbaga parang bakit dito ka magtutuon? Bakit pa kailangang bilangin? Okay naman, madami naman. Kaya nga sabi ni Joab, bakit ba? No? Trabaho pa ulit ito eh. Pero dahil doon po sa paggiit nitong si David, ay eto na sila, pumunta na dito po sa mga lugar na kung saan magsisimula po sila ng kanila pong gawain. 6. Pagkatapos, sabi dito, tumuloy sila sa Gilead at sa Kades, sa lupain ng mga Hiteo at nagtuloy hanggang sa Dan. Mula rooy, nagpunta sila sa Sidon at nagpatuloy hanggang sa makarating sila sa may pader na lungsod ng Tiro. Sa Tiro, sa Tyre at saka sa Sidon. Nilibot nila ang lahat ng bayan ng mga Hibita at Kanineo at nagtapos sila sa Beersheba sa katimugan ng Judah. Ang hirap na trabaho nito, no? Pero dahil ito po yung utos ng king, 'di ba? Sila po ay sumunod. Sila ay sumunod sa utos ng kanilang king. Verse 8, nagbalik sila sa Jerusalem pagkatapos na malibot nila ang buong lupain sa loob ng 9 na buwan at 2 araw. Recorded pa, no? 9 months nila itong ginawa. So, nag-i-state lang ito sa atin kung gaano po kahirap yung pagse-census. Sa dami po ng mga tao, hindi naman magkakalapit-lapit lahat, no? May kailangan mong mag-travel, wala naman sa kapanahunan nila noon, 'di ba, yung mga sasakyan na meron tayo sa kapanahunan natin ngayon, no? So maintindihan natin na it took them 9 months and 2 days yung pinapagawa po nitong si David. So sa 9 months na yun, mga kapatid, na yun po yung ginagawa, 'di ba, ng nila Joab at ng kanyang mga opisyal. Madaming na yun, 'di ba? Ang dami ng araw yung ilang araw na yun, 'di ba? Pero alam natin na ginawa po nila, 'di ba, yung kanilang tungkulin. Kaya dito sa verse 9 makikita natin, sabi dito, iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaring maglingkod sa hukbong sandatahan. Sandatahan, sabi dito. Ang sabi ni David, 'di ba? Gusto niyang malaman kung gaano sila karami. Ito naman si Joab, ang itinala niya ay yung mga pwedeng maglingkod sa hukbong sandatahan. Maintindihan natin kasi naman siya, 'di ba? Kawal siya. So yun yung kanyang unang tinignan for security. For security yung bakit kailangan? Kaya nga sabi niya, bakit kailangan pa? 'Di ba na nagawin ito makikita naman po natin na kung pagdating sa kanilang security, ang security nila, 'di ba, ay ang Lord. Si Solomon nag-ano siya, 'di ba? Ang kanyang ginawang security ay yung asawahin niya, yung lahat ng mga pwede niyang asawahin para mapanatag po yung kanyang kingdom. Ito naman si David, ay makita po natin, ilan na kaya, secured na ba talaga itong kingdom? Na kahit wala ako, ay talagang may security. No, minsan ganun, no, hindi lang talaga pinuput ng tao yung kanilang security, 'di ba, sa Panginoon. I don't know, mga kapatid, kung ano po yung inyong security, 'di ba? Kasi napatunayan naman natin na sa mundo po na ito, walang security lang talaga kahit marami kang pera, 'di ba? Hindi ito nagbibigay talaga ng seguridad, 'di ba, sa kahit na sino man. Kasi kung kayamanan lang ang maipantay, or kayamanan lang yung pwedeng gawing seguridad ng isang tao, edi sana wala nang namamatay na mga mayaman, wala na sanang nakikidnap, 'di ba, na mga mayaman, wala na sanang kumbaga, yun na lang, 'di ba? Sila na dapat yung wala na sanang nagkakasakit, 'di ba? May mga ganun na mga
mayayaman. Ang security lang talaga ng kahit sino man o ng lahat is the Lord. Hindi yung kung gaano karami yung iyong armies, 'di ba? Hindi yung gaano karami ang iyong mga naipon, 'di ba? Minsan kahit ang mga banks ay nagfi-fail, minsan kahit ang gobyerno ay nagfi-fail, 'di ba? Lahat nagfi-fail kasi kahit tayo nagfi-fail tayo Lahat ng tao wala namang perfecto. So lahat ng gawain ng tao, pwede yun mag-fail. Pero sa Panginoon, nakita po natin na kahit kailan ay hindi po siya po pwedeng mag-fail. So sabi dito, nagbalik, iniulat ni Joab at sabi niya dito, sa Israel ay 800,000. Diba? At sa Judah naman ay 500,000. So ang dami nila, no? Ang daming po pwedeng maglingkod sa hukbong sanda tahan. So kung ganito karami ang iyong mga kawal, diba? Ano yung po pwede nitong maibigay sa iyo? No, yung feeling na you are secured. 'Di ba? Kung meron lang nagbabantay sa iyo na kahit 20 na mga kasundaluhan, 'di ba? So parang nakaka-head 'di ba? Yung nakakataas 'yun ng pagtingin, pero dito 800,000, sabi dito sa Israel ay 800,000, madami, at sa Judah naman ay 500,000. Then, matapos ipabilang ni David ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Inusig siya. Tignan mo, may problema talaga Di ba? Kasi, okay na sana yun di ba? Pero may problema talaga Bakit inusig si David, di ba, ng kanyang budhi? Sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ako. So nakita natin, no? Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Sabi niya, patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. So there is something really dito kay David. Yung sinasabi ko pong pride. 'Di ba? Yung sinasabi ko po kanina na pagmamataas. At napakaganda na na-acknowledge po niya ito. 'Di ba, na hindi ito tama sa akin. 'Di ba? Yung pagmamataas na ito. Minsan 'di ba, kapag kahit yung makakuha ka lang ng pinakamataas, 'di ba, na portion or ng position, hindi mo talaga maiiwasan, 'di ba, na parang magkaroon ka ng konting pagmamalaki, 'di ba, na parang mas mataas ako sa inyo, 'di ba? Mas magaling ako sa inyo, 'di ba? May mga ganon. Okay naman po 'yun, no, kapag ang glory ay binibigay po natin sa Panginoon. Pero mararamdaman mo kasi 'yun kung may talagang pagmamalaki ka, 'di ba, sa iyong sarili. I don't believe na hindi 'yun nararamdaman ng isang tao na may pagkatakot, 'di ba? May takot sa Panginoon. Mararamdaman mo yun I don't know if nararamdaman po ninyo yun. Pero mararamdaman mo talaga kapag ikaw ay nagmamalaki. 'Di ba? Kapag ikaw ay nagmamalaki, especially sa harapan po ng Panginoon. Si David, nakita niya yon. Kaya sabi dito, sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ako ng malaki, dapat hindi ko yun ginawa. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Humingi kaagad siya, 'di ba, ng tawad sa Panginoon. At sabi dito, kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ni Yahweh ay pumunta sa kanya ang propetang si Gad. Pumunta sa kanya ang propetang si Gad, no? Tingnan natin. Sinabi nito kay David, ito po ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh. So, humingi siya ng tawad kay Yahweh, binigyan siya ng isang prophet, 'di ba, na mag-i-explain sa kanya. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang gusto mong gawin ko sa iyo. Ang ganda naman nun, pwede kang mamili, 'di ba, ng parusa, 'di ba, na ibibigay sa iyo. So, pwede rin po siguro natin itong itanong, 'di ba, sa atin, katulad ni David, kapag nagkasala po tayo, 'di ba, na-acknowledge natin, humingi na tayo ng kaparusahan, ng kapatawaran sa Panginoon. Pero may kaparusahan kasi sa lahat ng pagkakasala. 'Di ba? Yung iba nadidelay lang kasi may pagkakataon pa, 'di ba, na ipinaparanas ng Diyos yung kanyang mercy.
Pero may kaparusahan ang lahat ng pagsuway. 'Di ba sa Panginoon, no? May kaparusahan. At sabi dito, nakakatuwa lang na papipiliin pa itong si David, 'di ba, ng kaparusahan na gagawin sa kanya. Sabi dito, tatlong taong taggutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Parang ang hirap naman ng lahat, no? Sabi dito, alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin. Parang ang hirap naman yung pagpipilian mo, 'di ba? Sabi dito, 3 buwang pag-uusig. So may talaga mga kapatid, no? May sinabi ko po kanina, may kaparusahan talaga yung lahat ng pagsuway. At yung iba, agad-agad po nila itong nakukuha or na-experience. Yung iba ay nadidelay. Yung iba hindi pa dumadating, 'di ba? Pero meron. Ano ngayon yung message nito sa atin, 'di ba? Ano yung po pwede nating makita ngayon na message nito sa atin? Wag nating paglaruan, 'di ba? Wag lang talaga nating wag nating subukan, 'di ba? Na sumuway talaga sa Panginoon. Si David humingi na siya, 'di ba, ng tawad sa Lord, pero yung consequence pala ng pagsuway, yung consequence ng kanyang ginawa, na siya mismo ang nagsabi, kahangalan, 'di ba, ay meron lang talaga siya. So matakot lang talaga ang bawat isa po sa atin, 'di ba, na sumuway. At kapag dumating na po yung kaparusahan, we must be willing enough to endure the pain. 'Di ba? To endure the pain. Katulad ni David, 'di ba, na nakakaawa lang yung tagpo, 'di ba, na binabato siya, pero sabi niya, kung yan yung kaparusahan ni Yahweh sa akin, tatanggapin ko siya. 'Di ba? Tatanggapin ko siya. I don't know kung ano na yung pong mga na-experience na consequences, 'di ba, ng ating pong disobedience. Yung iba ay na natin na share na po natin, 'di ba? Pero may mga instances siguro na po pwede nating masabi, 'di ba, na or kung papipiliin po tayo. Ano yung pipiliin? Sabi dito, 3 taong taggutom sa iyong lupain. Ang hirap naman nun, you are a leader, tapos may kagutuman. Ang hirap nun, ha? Siyempre yung mga tao, mag-aalsa sila. 'Di ba? Bakit hindi ka nagpro-provide ng kanila pong mga pagkain? Bakit wala kang ginagawa? Taggutom ito. 'Di ba? Taggutom. So napakahirap na piliin mo yung number 1 din, no? Sabi dito, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, parehas lang. 'Di ba? Usigin ka na yung mga kaaway, kukunin nila yung mga kabuhayan. Maaring papatayin pa yung mga tao, mas mahirap din. Doon sa tagutom, may mamamatay din, 'di ba? Ang hirap nun. Subukan mong magpagutom, ang hirap ng sitwasyon nun. So ang hirap ng kanyang ganun po katindi ang kaparusahan doon po sa kanyang ginawa. 'Di ba? Ganun katindi, Ito yung kanyang sabi dito, 3 araw na salot. At kapag salot, maraming mamamatay doon. Salot Ang hirap naman nito, yung pandemic na nga lang, 'di ba? Ang dami nang ang dami nang nagkatakutan, 'di ba? Nakakatakot naman talaga kasi 'di ba? Marami talaga yung mga nawala din. And probably, 'di ba, mga members ng ating family, kami meron din na mga kamag-anak, yung nawala, mga malalakas ito, mga malalakas na mga tao, pero hindi po nila nakayanan, 'di ba, yung virus. Salot ito. So ano yung pipiliin mo? Alin ang gusto niyo mas? Ang hirap namang mamili, 'di ba? Ang hirap mamili. So maintindihan natin. Sumagot si David, hirap na ang aking kalooban sa nangyaring ito. Sapagkat mahabagin si Yahweh, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya, kaya ako'y mahulog pa. Kaysa ako'y mahulog pa
sa kamay ng mga tao. Ang hirap mamili. So we can understand si David sa area na ito. Sabi niya, ang hirap. Ang hirap naman. Ang hirap ng pagpipilian. 'Di ba? Hirap na yung kanyang kalooban sa nangyari, no? Hindi lang kasi si David yung may problema, pati ang Israel may problema. 'Di ba? May problema silang lahat, hindi lang yung kanilang leader, kundi maging yung mga tao. At bilang isang leader, ano yung iyong pipiliin? No? Sabi niya, si Yahweh na lang. Kasi mahabagin naman si Yahweh. Siya na po yung bahala. Di ba, na magbigay sa akin ng kaparusahan. No? At sabi dito, kaya't si Yahweh ay nagpadala ng salot sa Israel. Salot sa Israel. At mula sa Dan hanggang Beersheba ay 70,000 tao ang namatay. Grabe, no? 70,000 kapatid. Ang dami nun. Diba sabi dito, nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa itinakdang panahon nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksahin ang mga taga Jerusalem. Iunat ng anghel. Iisang anghel yon. Diba? Pero makita natin na ang dami po niyang kayang gawin. Alam mo, nakakatuwa lang kasi diba, yung mga angels, kayang i-dispatch yan ng Lord to protect us. Ang sarap ng feeling ng ganun, no? Na we are protected kahit isang angel lang yung sa atin, naka-assign, di ba, sa atin. Protektado po tayo, di ba, ng Panginoon. Sabi dito, pinigil siya ni Yahweh. Sabi dito, nagbago ang pasya nito at sinabi, tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ni Yahweh ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Jebuseo. No? Any kind of distractions ay pwede pong pwedeng i-stop ng God. 'Di ba? Pwedeng i-stop na. Malaki yung message nito 'di ba? Sa bawat isa po sa atin. Kasi yung sinasabi ko po kanina, ang security natin ay sa Panginoon. Sabi dito, nang makita ni David ang anghel, sinabi niya kay Yahweh, napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang mga walang balay na tupang ito ang nagdurusa. Ito si David, no, masyado siyang yung alam mo yon, inaako niya yung lahat. Ganyan naman yung kanyang character talaga, 'di ba? Nakikita po natin, no, na kasi as a leader, talagang malaki din yung role, 'di ba, na kanya pong ginagampanan. Ako at ang aking sambayanan, ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo. Grabing leader yan, 'di ba? Sabi dito, nakita natin ang Israel may problema din. Hindi naman perfect talaga, 'di ba, yung mga tao, pero nakahanda itong si David na akuhin, 'di ba, yung parusa. Masave lang sila. Ganun po yung mga leader, 'di ba? Yung yung flock mismo yung kanilang concern. Pero maraming leader sa kapanahonan na ito ngayon, kahit sa kapanahonan natin ngayon, sarili nila bago po yung kanilang mga flocks. Kaya pag nakakita po tayo ng leader na mas inuuna po tayo, mahalin po natin sila. 'Di ba? Yung inuuna tayo kaysa sa kanilang mga sarili. 'Di ba? Totoo pong paglilingkod 'yon, especially sa kingdom, 'di ba, ng Lord, no? Sabi dito, nang araw rin ngayon, lumapit si God kay David at sinabi, gumawa kayo ng altar para kay Yahweh sa giikan ni Arauna. Sinunod ni David ang utos ni Yahweh. Nang makita ni Arauna na dumarating ang hari kasama ang kanyang mga lingkod, sumalubong siya at nagpatira pa sa harapan niyon. Ano po kaya ang inyong pakay, kamahalan, at dumalaw sa inyong abang lingkod? Tanong ni Arauna. Sabi dito, sumagot si David, bibilhin ko ang iyong giikan para pagtayuan ng altar ni Yahweh upang mahinto na ang salot. Hindi na po kailangang bilhin ito. Gamitin na po ninyo sa paghahandog. Tugon naman ni Arauna. Sinabi pa niya, mayroon po akong mga toro dito. Ito na po ang inyong ihandog. Ang kariton po namang ito at ang mga pamatok ay gawin na ninyong panggatong. Nang maibigay niya ang lahat ng mga ito, ay idinugtong pa niya, maging kalugod-lugod na ang inyong handog kay Yahweh na inyong
Diyos, na inyong Diyos. Alam mo yung willingness, 'di ba, na magbigay, priceless yun kapatid, 'di ba? Especially when your king is asking, 'di ba, for it. Sa atin, 'di ba, meron tayong isang king na sobrang nagmamahal, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Yung king natin na ito, ang nais niya ay mapabuti po yung buhay natin. Talagang ginagawa niya yung lahat ng pamamaraan, 'di ba? Upang tayo po ay lumakad ayon doon po sa nais niya. Kasi yung nais lang niya, yung magbibigay sa atin ng tunay na buhay, yung tunay na kahulugan ng buhay, yung buhay na mapayapa, buhay na masagana, 'di ba? At yung willingness natin to participate, willingness natin to give, willingness natin to support, 'di ba? Priceless po 'yun, mga kapatid, especially when you are giving it to a king. At maintindihan natin itong si Araw-unahin, wag na po ninyong bilhin. 'Di ba? Wag na, gamitin na lang po ninyo. Pero nakaka-amaze itong sinabi po ni David. Sabi dito, ngunit sinabi ng hari, hindi maari. 'Di ba? Babayaran kita sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kapag hindi mo pinaghirapan, 'di ba? Kapag hindi ako maglilingkod doon, sabi dito, hindi ako maghahandog kay Yahweh na hindi nagko-cost ito sa akin, 'di ba, ng yung sacrifice, 'di ba, yung alam mo 'yon, yung sabi dito, mas maganda kasi sa English, 'di ba, yung sinabi, pero dito sabi hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin, no? Yung hindi nag-e-exert, 'di ba, ng sacrifices. Sa paglilingkod kasi kay Yahweh. Kasi sa sacrifice mo lahat yung bulsa mo, 'di ba, yung time mo, yung buhay mo, lahat 'yun 'di ba? Paglilingkod 'yun, 'di ba, sa Panginoon. Kung maghahandog ka, lahat yung sakripisyo, kahit naman yung ating binibigay, 'di ba, na tithes natin, yung offering natin, sakripisyo po 'yun 'di ba? Kasi bunga po 'yun ng ating mga pinaghirapan. Kung hindi mo binibigay, grabe lang talagang karamot naman ng puso mo, 'di ba? Grabe lang talaga. Inari mo na lang lahat, 'di ba? Wala ka wood to you, no? Na ikaw na yung master ng buhay mo, no? Doon po sa mga hindi nagbibigay ng para sa Panginoon. Kasi pwede natin sabihin, hindi naman kailangan po ng Lord, pero kailangan niya ng kanyang gawain, no? Hindi ako magbibigay, sabi. Pwede naman sanang kunin na lang ni David yun pero ayaw niyang maghandog kay Yahweh, na alam mo yon, hindi ito nagkukos sa kanya ng walang halaga. Gusto niya may halaga lahat, 'di ba, ng kanyang ibibigay, 'di ba, kay Yahweh. Kasi kapag may halaga, 'di ba, yung isang bagay, no? Magtatagal kasi yun At saka kapag may halaga, mag-e-exert ka lang talaga ng lahat ng iyong effort. Minsan hindi mahalaga ang iglesia, 'di ba? Hindi mahalaga ang mga pagtitipon. Kasi walang halaga yung nagsasabi sa atin na dapat nating gawin 'yon. Walang halaga yung mga kapatid, 'di ba? Walang halaga yung Lord, walang halaga yung fellowship. Kaya ang bigat, 'di ba? Minsan yung buhay ng mga tao pagdating doon po sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ibahin mo itong si David. 'Di ba? Sabi niya, hindi. Gusto kong maghandog sa Panginoon ng may halaga. May halaga. Hindi libre. 'Di ba? Hindi libre, hindi ko pinaghirapan. Di ko lakabot dito kay Arauna na mapupunta sa kanya yung credit kasi nagbigay siya ng lahat ng meron sa kanya. Pinaggamit niya lahat yon. Pero sabi ni David, hindi, babayaran ko. 'Di ba? Kasi kung ako yung maghahandog, ayaw ko na wala itong maituturing na halaga. No? Sabi dito, kaya't binayaran ni David ang gikang iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak.
gumawa nga siya ng altar at nagdala roon ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil na nga ang salot sa Israel. So doon po nag-end yung second Samuel. No? Doon nag-end yung second Samuel. At itatype ko na lang po ano yung ating question. Sino po yung ating facilitator? I-read po. Okay po. Salamat po.